Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy horror story. Mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy horror story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Serye FM. Nakita mo na, no? Wala ka ng kawala, iho. Ang lahat ng kumain dito, parte na ng sikreto. Napansin kong isa-isa kong tinignan ng mga customers. Yung mga mata nila, mapupula. Napansin ko na tila ba ay sabay-sabay silang tumingin sa akin. Na tila ba parang alam nilang nakita ko na ang totoo. Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy horror story. Mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy horror story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Duwende sa bakuran nagkukubli sa dilim. Aswang na lumilipad, may dalang lagim. Multo sa silid, biglang nasa tabi. Bulong ng patay, gumigising sa gabi. Tulong! Kilabot Pinoy horror story. Mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy horror story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Kilabot Pinoy horror story. Kilabot Pinoy horror stories. Ligtas ka ba? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jason. Isa po akong food blogger. Marami na akong nakainang spot mula sa sikat na restaurant hanggang sa tagong karinderya. Pero itong ikikwento ko po sa inyo ngayon ay nangyari ito noong May 2024. At simula noon,
hindi ko na kayang kumain ng pares. Noong madaling araw ng May 12, 2024, nagpunta ako sa isang sikat na pares overload. Isang karinderyang sobrang trending. Bakit? Kasi bukod sa overload sa karne, ay may unli sabaw, unli rice, at libreng soft drinks pa. Imagine mo, sulit na sulit talaga. Kahit 10 oras ng gabi ay parang fiesta ang kainan. Tawanan ng mga tropa, kalabog ng mga plato. May mga sumisigaw pa ng, "Boss, dagdag rice pa nga." Habang may dumadating pang estudyante at call center agents. Amoy sabaw na malapot at matamis ang hangin. Sa gilid ng kainan, nakaupo si Mang Berto. Siya ang may-ari ng pares overload. Matandang lalaki na maraming kulubot sa noo at sa kanyang buong mukha. Hawak niya ang yosi. Pinagmamasdan lang niya ang dagsa ng tao. Nilapitan ko siya. "Magandang gabi po, Mang Berto. Ako nga po pala si Jason. Food vlogger po ako. Ang dami po kasing nagre-request na i-feature ko daw po tong pares overload nyo eh. Baka po pwede kayong makakulab? Libre lang po sana lahat ng pagkain kapalit po ng vlog exposure. Kung okay lang po sa inyo." Umirap siya. "Nako iho. Ang dami ng mga food vlogger na nagpupunta dito. Nanghihingi ng libre tapos kapalit daw exposure na yan. Alam mo hindi nakakabusog ang views. Hindi ako nagbibigay ng libre. Kung sikat kami, dahil sa lasa yun at hindi sa camera." Napahiya ako pero hindi ako sumuko. Gets ko naman po yun, Mang Berto. Pero tingnan nyo po, may 120,000 followers na po ako sa Facebook. Tapos 40,000 naman po sa Instagram. Sa YouTube naman po 85,000. Kung may feature ko po kayo, mas lalaki pa ang kita nyo. Libre man po ngayon, bawi yan bukas. Papaldo kayo, sinisigurado ko yan, Mang Berto. Napatigil siya sandali at humitkit ng yosi. Hindi ko kailangan ng vlogger para mapuno. Kita mo naman ang daming tao kahit madaling araw. Dito, last ang puhunan, hindi likes. Pero hindi ako tumigil at pinulit ko pa rin siya. Paano po kung bukas doble na ang pila nyo? Malay nyo, mag-trending ulit kayo sa TikTok dahil i-feature ko po kayo. Baka pati mga taga Makati bumiyahe pa dito. Libre na ang marketing. Wala kayong ilalabas kahit piso. Basta ilibre nyo lang ako ng pagkain. Yun lang. Napailing siya. Matigas kang bata ka talaga oh. Kung hindi lang kita nakitang seryoso, pinaalis na kita eh. Gusto mo talaga ng libre, ha? Sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon. Lahat ng nasa menu ko, titikman mo. Wala kang iiwan. Gusto ko, sisimutin mo. Sabi niya. Salamat po, Mang Berto. Promise, all out po ako dito. Gumisi siya. Pero may kakaiba sa tingin niya. Sunod-sunod ang inilabas ng crew. Pares overload na punong-puno ng karne. Pares mami na umuusok pa. Tapsilog, sisig at iba pang putahing hindi ko pa nakikita. May kasamang pitsel ng soft drinks, bowl ng anli sabaw at basket ng bagong saing na kanin. Lively ang lugar. Tawanan,
Sigawan ng extra rice habang ang mga tropa sa kabilang mesa ay nag-cheers gamit ang plastic cups ng kanilang soft drinks. Habang kumakain ako, ramdam kong nakatitig si Mang Berto mula sa gilid. Ang lahat ng putahe, malasa. Pero may kakaibang aftertaste. Malinamnam. Pero may kurot na hindi ko mawari. Hanggang sa napansin ko, sa sabaw ko, may hibla ng buhok. Hindi ko na lang ito pinansin masyado dahil baka nahulugan lang ng buhok kung sino man ang nagluto ng pares na ito. Maya-maya ay nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan, kung kaya naman ay naghanap ako ng CR. Maya-maya ay nakasalubong ko ang isang crew at tinanong ko siya kung saan ba merong CR dito. Itinuro niya ang likod ng kainan, kaya doon ako nagpunta. Habang naglalabas ako ng sama ng loob, nakarinig ako ng mga yabag sa labas. Nang matapos ako, nakita ko mula sa siwang ng pintuan. May 2 tauhan na lumabas mula sa katabing punerarya. Bit-bit nila ang isang malaking kawa. Tinatakpan ng takip ito. Pero hindi mahigpit ang pagkakasara, kaya kita ko ang loob. May nilagang karne na kulay maputla. Hindi ito parang karne ng baka. Dala ng aking matinding kuryosidad, para bang may humahatak sa akin na imbis na bumalik agad sa aking kinakainang lamesa, dahan-dahan akong lumapit sa punerarya. Pagpasok ko, naamoy ko agad ang matapang na halimuyak ng formalin na halong amoy ng nilulutong sabaw. At doon ko nakita, may 3 bangkay na nakalatag sa mesa. Hiniwa-hiwa ito sa maliliit na piraso. Ang isang tauhan, hawak ang matalim na kutsilyo. Hinihiwa ang hita ng isang patay na lalaki na parang ginagawang tapa. Sa tabi niya, may malaking batya ng pira-pirasong laman. Nakaabang para iluto ito. Pre, bilisan natin dito. Ang dami pa namang customer. Baka mamaya pag naubusan tayo ng pares, magalit si boss. Baka tayo pa yung isahog niya sa pares. Dumoble ang tibok ng puso ko. Napasandal ako sa pader. Pigil ang aking paghinga. Pagbalik ko sa mesa, ay nanginginig pa rin ako. Si Mang Berto, nakaupo. Malamig ang tingin. Nakita mo na, no? Wala ka ng kawala, iho. Ang lahat ng kumain dito, parte na ng sikreto. Napansin kong isa-isa akong tinignan ng mga customers. Yung mga mata nila, mapupula. Napansin ko na tila ba ay sabay-sabay silang tumingin sa akin. Na tila ba parang alam nilang nakita ko na ang totoo.
Tumayo si Mang Berto. Pumalakpak ng 2 beses. Mula sa kusina, lumabas ang tauhan niya. May dalang mga kutsilyo at itak. Isa-isa silang lumapit sa akin. Hindi ka na bisita rito, iho. Ikaw na ang susunod naming putahe. Tumayo ako at tatakbo na sana. Pero bago ako makalayo, may humablot na sa braso ko. Nahulog ako sa sahig. Nabitawan ko yung cellphone na nakarecord pa ng vlog. Naririnig ko na ang sigawan ng mga customers na nagiging halakhak. Lalong lumalakas habang hinahatak ako papunta sa kusina. Doon ko nakita ang malalaking batya na puno ng karne. May piraso ng kamay, paa at ulo na nakalubog sa sabaw na kanina lang ay pinuri ko sa vlog ko. Tikman mo rin ang sarili mong content, vlogger. Huling naalala ko ay may pumalo ng mabigat sa ulo ko. Nagdilim ang paningin ko pero bago ako tuluyang mawala ng ulirat, narinig ko ang boses ni Mang Berto. Simula ngayong gabi, ikaw na ang special sa overload namin. Sabi ni Mang Berto. Noong akmang kakatayin na nila ako. Dumating ang mga pulis. Sumabog ang sigawan at putok ng baril sa ere. Pumasok ang mga pulis, armado, nakatutok ang baril sa mga tauhan. Nagulat si Mang Berto. Putang ina, sino bang nagtim? Hindi na niya natapos dahil pinasubsob siya ng 2 pulis sa sahig. Isa sa mga pulis ang lumapit sa akin. Tinulungan akong makatayo. Ligtas ka na, iho. May nagbigay kasi ng tip sa amin kagabi. Matagal na naming sinusubaybayan talaga tong paresan na to eh. Hingal na hingal ako. Pawis na pawis. Pero salamat sa Diyos. At buhay. At humihinga pa ako sa mga sandaling ito. Dinala ako sa labas, sa harap ng kainan na kanina'y punong-puno ng masayahing customer. Pero ngayon, halos lahat ay natulala at tahimik. Yung iba namang nahimasmasan ay napagtanto nilang hindi pala karne ng baka ang kinakain nila nitong mga nagdaang araw. Kinabukasan, naging laman ng balita ang pagsalakay sa sikat na pares overload ni Mang Berto. Naaresto siya at ang kanyang mga tauhan at natuklasan na mahigit 10 taon na pala nilang ginagamit ang punerarya bilang taguan ng karne ng tao para ihalo sa pagkain. Nag-viral ulit ang kainan pero hindi na ito dahil sa masarap nilang pares overload, kundi dahil sa nakakagimbal na kwento nito. Ako naman, kahit nakaligtas, hindi ko na kayang kumain ng pares. At sa tuwing naaamoy ko ang sabaw nito, bumabalik sa isip ko yung malamig na mesa at yung kutsilyo sa leg ko. Baka kung hindi dumating ang mga pulis, naging sahog na ako ng pares overload. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po
si Jason. At ito ang kwentong kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!